Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang mga kaibigan. Ikaw, taga saan ka nanonood ngayon at anong oras na sa lugar mo habang pinapakinggan nyo ito? Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, iisang kwento ang bubuklod sa atin sa mga sandaling ito. Kaya ihanda mo na ang sarili mo dahil ang istoryang ito ay tungkol sa pag-ibig, pagdududa, sakripisyo, at mga lihim na unti-unting sisira at bubuo sa isang pamilya. Sa liblib na baryo ng Sancho Doro, kung saan ang umaga ay laging sinasalubong ng tilaok ng manok at ang dapit hapon ay may kasamang amoy ng pinagsain na kanin at tuyong sinusunog sa kalan, doon naninirahan ng mag-asawang Edrin Valmores at Salve Navor kasama ang dalawa nilang anak na sina Mireya at Tobin. Noong una, maayos ang buhay ng pamilya. Hindi man marangya, sapat naman ang kinikita ni Edrin bilang karpintero. Kilala siya sa baryo bilang masipag, tahimik at mahusay humawak ng kahoy. Maraming bahay, bangko, aparador at maging mga pinto sa Sancho Doro ang dumaan sa kanyang mga kamay. Kapag may nagpapagawa ng mesa o silid, si Edrin agad ang hinahanap. Kapag si Edrin ang gumawa, matibay yan, kahit apakan mo pa ng kalabaw. Biro pa noon ng matandang si Mang Seroy sa tindahan. Ngunit nagbago ang lahat isang hapon nang mabagsakan siya ng mabigat na kahoy sa construction site sa kabilang bayan. Hindi man naputol ang kanyang paa, nagkaroon naman siya ng matinding pinsala sa tuhod at balakang. Mula noon, hindi na niya kayang tumayo ng matagal, lalo na ang magbuhat ng mabibigat na tabla at hollow blocks. Ang lalaking dating buong tapang na humaharap sa trabaho ay napilitang manatili sa bahay. Sa unang mga buwan, pilit pa niyang nilalabanan ng kapalaran. Kaya ko pa to, madiin niyang sinabi kay Salve, minsang pinipilit niyang buhatin ng isang sako ng buhangin sa likod bahay. Edrin, tama na, pakiusap ni Salve habang kinakabahan. Kahit ako na lang muna, baka lalo ka lang mapahamak. Hanggang kailan ako magpapakabigat dito sa bahay? Halos pasigaw niyang sagot, saka ibinagsak ang sako at napaupo sa gilid ng bangko, hinihingal at nanginginig ang tuhod. Mula noon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Si Salve, na noon ay paminsan-minsang nananahi lamang ng mga pundat at kurtina para sa kapitbahay, ang napilitang kumayod ng todo. Nananahi siya sa umaga, nag-aayos ng uniforme ng mga estudyante sa hapon at minsan pa nga ay tumatanggap ng labada kapag kapos na talaga sila. Sa gitna ng lahat ng iyon, inaalagaan pa niya ang mga anak nila at pinakikisamahan ng biyena niyang si Aling Omera na halos linggo-linggo ay dumarating para mangumusta o mas tamang sabihing para manumbat. Anak, minsang sabi ni Aling Omera kay Salve habang nakatayo sa may pintuan at nakapamaywang. Hanggang kailan ka magpapakaalila? Hindi pwedeng puro ikaw lang. Ang lalaki kahit pilay dapat may diskarte. Narinig iyon ni Edrin mula sa loob. Hindi siya lumabas. Tahimik lang siyang nakaupo sa lumang monoblock chair, nakatitig sa mga basag sa dingding. Hindi bago kay Aling Omera ang magparinig. Simula nang maaksidente si Edrin, tila nawala ang natitirang paggalang nito sa manugang. Para sa matanda, ang isang lalaking hindi makapag-uwi ng pera ay kalahati na lang ng pagkatao. Kahit hindi direktang sumasagot si Edrin, bawat salita ni Aling Omera ay parang pako na ipinupukpok sa kanyang dibdib. At habang tumatagal, mas lalo siyang naging tahimik, iritable at madaling masaktan sa maliliit na bagay. Minsan, simpleng tanong lang ni Mireya ang nagiging dahilan ng pagtaas ng boses niya. Tay, pwede ba akong humingi ng kartulina? Sabi ni Ma'am, bukas daw kailangan. Saan ako kukuha niyan? Akala mo may nakatago akong kera rito? Nanahimik ang 10 taong gulang na Mireya. Yumuko ito at dahan-dahang umurong. Nakita yon ni Salve habang nagtutupi ng sampay. Hindi naman humihingi ng sobra ang bata, mahinang sabi niya. At anong gusto mong gawin ko? Balik ni Edrin, malamig ang tono. Magtanim ng pera sa bakuran? Hindi na sumagot si Salve. Sanay na siya sa bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay. Pero bawat pagtaas ng boses na Edrin ay may iniimong maliit na sugat sa kanya. Si Toby naman, na 7 taong gulang pa lamang,
ay natutong umiwas kapag nakikitang nakasimangot ang ama. Dati makulit itong sumasampa sa kandangan ni Adrian, pero ngayon, sa isang sulok na lang naglalaro ng tansan at pinipigilang gumawa ng ingay. At dito nagsimula ang mabagal ngunit masakit na paglayo ng bawat isa sa loob ng iisang tahanan. Sa labas ng bahay nila, hindi rin nakatulong ang mga taong mahilig manghimasok sa buhay ng iba. Nariyan si Cardo Peliena, isang habal-habal driver na parang may antena sa bawat kanto ng baryo. Sa sobrang hilig nito sa balita, halos wala ng lihim na hindi niya napag-uusapan sa terminal. Sayang si Adrian, sabi minsan ni Cardo habang umiinom ng kape sa tindahan ni Aling Vicky. Dati inaagawan pa yan ng kliyente. Ngayon si Salvi nang bumubuhay. Abay mabuti nga at masipag yung asawa niya. Dagdag naman ni Belenia Sarmiento, tindera sa palengke na hindi rin pahuhuli sa pakikichismis. Pero ang babae, kapag sobrang napapagod, kung insan napupuno rin. Ang mga usapan nilang ganon ay umaabot sa pandinig ni Salve. Hindi siya pumapatol, gulit may mga gabing mag-isa siyang naguhugas ng pinggan sa lababo at tila mas mabigat kaysa karaniwan ang bawat kalansing ng plato. Sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin niyang buuin ang pamilya ng unti-unti nang nagkakawatak-watak. Isang gabi, naghain siya ng lugaw na may kaunting hiniwang itlog. Umuulan sa labas, sumasayad ang tunog ng patak ng ulan sa bubong na yero at bahagyang kumikislap ang ilaw mula sa nag-iisang bumbilya sa kusina. Kain na tayo, yaya niya. Lumapit sina Mireya at Tobin. Si Adrian, saglit na tumingin sa mangkok, saka tumikhim. Lugaw na naman. Napahinto si Salve. Pasensya na, yun lang ang kaya ngayong araw. Bukas may kukunin akong bayad sa tinahi ko kay Aling Pasing. Bukas. Mapait na sabi ni Adrian. Parang lahat na lang inaasahan natin sa bukas. Hindi na napigilan ni Salve ang bahagyang pagkabasag ng boses niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko naman ginusto to. Tahimik ang mga bata. Maging ang ulan, tila lalong lumakas sa labas. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakita ni Adrian ang pagod na mukha ng asawa niya. Ang mga lalalim na guhit sa ilalim ng mga mata nito, ang tuyot na mga labi, ang mga kamay na magaspang na sa kakatahi, kakalaba at kakahawak na mga bagay na dati ay hindi naman niya trabaho. Ngulit sa halip na humingi ng tawad, tinalikuran niya iyon. Dahil minsan, ang taong pinakamasakit magmahal ay iyong nahihiya sa sariling wala nang maibigay. Lumipas sa mga linggo. Unti-unting may napansing kakaiba si Adrian kay Salve. May mga umagang mas maaga siyang nagigising kaysa dati, bago pa magbukang liwayay. Tahimik itong bumabangon. Naghahanda ng kaunting kanin at tuyo. Minsan may nakabalot pang tinapay o saging. Saka isisilid sa isang lumang backpack na dati gamit ni Mireya noong kinder pa ito. Noong una, inisip ni Adrian na baka may dagdag itong raket sa kabilang sityo. Pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi ito basta sa malapit pumupunta. Bawat ikatlong araw, halos pare-pareho ang kilos ni Salve. Madaling araw aalis, tanghali o minsan ay lampas 2:00 na babalik. Pag-uwi, pagod na pagod, maputik ang laylayan ng saya at tila may lungkot na hindi maipaliwanag sa mga mata. Saan ka ba talaga pumupunta? Tanong niya kunwaring walang mali siya. Napatingin si Salve sa kanya, saka ibinaba ang tabong hawak. Sa kabilang sityo lang, may tinutulungan akong kamag-anak. Sinong kamag-anak? Saglit na natahimik si Salve. Malayo, sa side ng nanay ko. Kailan pa tayo nagkaroon ng kamag-anak na hindi ko man lang kilala? Hindi naman sa hindi mo kilala, hindi lang importante.
Iyon ang unang-unang pagkakataon na ramdam ni Adrian na may sadyang itinatago ang asawa niya. At dahil ang isip ng taong nasugatan na ng buhay ay mabilis magtahi ng maling kwento, nagsimula na ring gumapang sa dibdib niya ng kung ano-anong hinala. Lalong nadagdagan niyon ng isang umaga habang nasa tindahan siya at bumibili ng tingi-tinging kape. Narinig niya si Cardo. "Pre, may napansin lang ako ha." Paandar ng habal-habal driver habang hinihigop ang kapeng barako. Parang madalas kong makitang paakyat si Salve sa may paanan ng bundok. Mag-isa. Minsan may dalang bag. Hindi naman sana naninira ako Hindi nagsalita si Adrian. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, parang may malamig na bagay na unti-unting bumalot sa sikmura niya. Bundok. Walang kamag-anak si Salve sa bundok. Wala ring kabahay. Wala ring patahiyan at lalong walang palengke sa itaas niyon. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Umupo siya sa may bintana habang pinapanood si Salve na nagtatahi ng uniporme sa ilalim ng mahinang ilaw. Simple lang ang anyo ng asawa niya. Walang kolorete. Laging nakapusod ang buhok at madalas pa nga'y kupas ang damit. Pero sa gabing iyon, bigla niyang naisip na baka matagal na pala siyang may hindi nakikita sa sarili nitong babae. Baka may pagod na itong hindi na sinasabi. Baka may lungkot na hinahanap ng kausap sa iba. "Oh, bakit ganyan ka makatingin?" tanong ni Salve. Pilit na nangumiti. "Wala," tugon ni Adrian. Ngunit mayroon, at yun ang mas delikado. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyag siya. Minsan ay binibilang niya pa ang perang laman ng lata nila sa kusina. Kapag nababawasan, pinipilit niyang kumbinsihin ang sariling baka pambili ng sinulid o tela. Pero kapag may nakita siyang nakatabing tinapay o delata na hindi naman nailalagay sa hapag, lalo lamang tumitindi ang kanyang pagdududa. Isang madaling araw, nagkunwari siyang tulog. Narinig niya ang dahan-dahang pagbangon ni Salve, ang mahinang kaluskos ng zipper ng bag, ang marahang pagbukas ng pinto upang hindi magising ang mga bata. Pagkatapos ay ang tunog ng tsinelas na papalayong humahaplos sa lupa. Dumilat si Adrian. Madilim pa. Halos hindi pa bumabangon ang araw. Ngunit sa dibdib niya, tila may bagyong namumuo. Tumayo siya ng dahan-dahan, kinigat ang sakit sa tuhod at sumilip sa siwang ng bintana. Tanaw niya si Salve. Payat, nakayuko ng bahagya dahil sa bigat ng bag. Naglalakad palayo sa kanilang bahay habang nilalamon ng maputlang liwanag ng madaling araw ang kanyang anino. At sa sandaling iyon, unang beses na sumiksik ng buo sa isip ni Adrian ang isang desisyong hindi na niyang maalis. Kailangan niyang malaman ng totoo, kahit ano pa ang madatnan niya. Sa labas, nagsisimula ng humuni ang mga ibon. Sa loob ng bahay, mahimping pang tumutulog ang kanilang mga anak. Ngulit sa puso ni Adrian, may nabuksang pinto na hindi na muling maisasara. Ang pinto ng hinala, takot, at katotohanang malapit na niyang harapin. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumasabay sa bawat pintig ng kwentong ito. Habang pinapakinggan mo ito ngayon, sana ay maayos ka. Nasa bahay man, nasa biyahe, nasa trabaho, o tahimik na nagpapahinga. Minsan, may mga kwento talagang parang salamin. Habang pinapanood natin ang buhay ng iba, bigla nating nakikita ang sariling takot, pagod, at mga pagkukulang. At sa bahaging ito, mas lalalim pa ang sugat at katotohanan sa buhay nina Adrian at Salve. Madaling araw pa lamang, ngulit gising na gising ang diwa ni Adrian Valmores. Mula sa papagnilang kawayan, narinig niya na naman ang marahang kilos ni Salve. Tulad ng mga naunang araw, maingat itong bumangon. Dahan-dahang inayos ang kumot ng mga bata at saka lumapit sa maliit na mesang kainan. Doon, sa liwanag ng mumunting bumbilyang dilaw, nakita ni Adrian ang bawat galaw ng asawa. Ang pagsalok ng kanin sa maliit na baunan,
ang paglalagay ng tuyong isda, ang pagtupi ng lumang bimpo at ang pagsiksik ng ilang pirasong tinapay sa lumang backpack. Hindi siya kumilos. Kunwari tulog pa rin siya. Nang narinig niya ang mahinang langit-ngit ng pinto at ang papalayong yabag ni Salve, saka lang niya dahan-dahang bumangon. Kumirot agad ang dati niyang pinsala sa binti, ngunit mas matalim ang kirot ng mga tanong sa isip niya kaysa sa sakit ng tuhod. Mabilis siyang hilumas, nagsuot ng lumang jacket at sumilip sa bintana. Nasa dulo na ng bakuran si Salve. Nakayuko ito, tila sanay sa bigat ng dala at patuloy na naglalakad sa malamig na umaga. Mahigpit na napalunok si Edrin. Ngayon ko malalaman ang totoo. Bulong niya sa sarili. Bago siya tuluyang umalis, dumaan muna siya sa silid ng mga anak. Mahimbing pang natutulog sina Mireya at Tobin, magkayakap sa iisang banig. Napatingin siya sa kanilang inosenteng mga muka at may kung anong bigat na lalo pang dumagan sa dibdib niya. Ayaw niyang isipin ang pinakamasamang posibilidad, ngunit hindi na rin niya kayang magbulag-bulagan. Lumabas siya ng bahay at maingat na sinundan ng daang tinahak ni Salve. Ang baryo ng San Teodoro ay tahimik pa sa ganitong oras. Ang manipis na hamog ay nakalatag sa damuhan at ang mga bahay ay tila nakapikit pa rin sa katahimikan ng umaga. Sa malayo, naririnig ang mahinang tilaok ng manok at ang ugong ng unang tricycle na lalabas sa kalsada. Mabagal ang lakad ni Edrin dahil sa kanyang paa, ngunit pinipilit niyang huwag gumawa ng ingay. Minsan ay sumasandal siya sa puno, minsan na may yumuyuko sa tabi ng damuhan kapag lumilingon si Salve. Sa bawat hakbang, lalo niyang nakukumbinsi ang sariling hindi ito ordinaryong lakad lamang. Hindi nga, papunta sa kabilang sityo si Salve. Diretso itong tumungo sa paanan ng bundok. Nang nakita iyon ni Edrin, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bundok! Iyon din ang binanggit ni Cardo noong nakaraang araw, at ngayon narito siya. Pinatutunayan ng sariling mga mata ang bagay na pilit niyang itinatanggi sa isip. Sa paanan ng bundok ay may makitid na daang putik na tila likas ng tinatabunan ng damo at naglalakihang ugat ng punong kahoy. Hindi iyon landas na madalas daanan ng mga tao. Wala ring tindahan, wala ring sakahan sa itaas, at lalong walang dahilan si Salve para akyatin iyon ng paulit-ulit, maliban na lang kung may lihim siyang pinupuntahan. Huminga ng malalim si Edrin at sinimulan ang pag-akyat. Doon pa lamang, ramdam na niya ang hirap. Kumakapit ang tsinelas niya sa putik at ang tuhod niyang minsang nasugatan ay tila sinasaksak sa bawat hakbang. Ngunit mas matindi ang puwersang nagtutulak sa kanya paakyat, ang pagnanais na malaman kung bakit nagsisinungaling ang asawa niya. Minsan ay napatigil siya sa sakit at napasandal sa isang batong malaki. "Anong ginagawa mo sa sarili mo, Edrin?" Mahinang usal niya. Pero sa halip na umurong, lalo lang siyang napaatras sa damuhan at nagpatuloy. Sa di kalayuan, tanaw pa rin niya ang kupas na kulay ng bestida ni Salve habang paakyat ito ng paakyat. Hindi siya lumilingon, hindi siya tumitigil. Parang kabisado na nito ang landas. Lumipas ang ilang minuto. Ang manipis na umaga ay unti-unti nang nililiwanagan ng araw. Sa itaas, nagsisimula ng humuni ang mga ibon. Sa ibaba, nagiging maliit na lang sa tanaw ni Edrin ang kanilang baryo. At sa gitna ng pagod, may isang bagay siyang napansin. Tila hindi ito ang unang beses na umakyat si Salve rito. Pamilyar na pamilyar ang kilos nito. Parang may malinaw na destinasyon. Pagdating sa isang bahagi ng bundok na natatakpan ng malalagong kawayan at puno ng ipil-ipil, nawala sa paningin niya si Salve. Nataranta siya. Binilisan niya ang hakbang kahit halos sumabog na ang sakit ng binti niya. Kumakabog ang dibdib niya. Humahapdi ang lalamunan sa kakapigil ng hininga at parang sabay-sabay siyang sinasalakay ng pagod, akot at kaba. Nang narating niya ang liko ng landas, doon siya biglang natigilan. Sa likod ng makapal na kawayan, may maliit na kubol. Hindi iyon bahay na maituturing. Tagpi-tagping silungan lamang yon na yari ng lumang yero, trapal at kahoy na halatang pinagdugtong-dugtong lang para may matuluyan.
Sa gilid nito ay may nakasampay na kupas na damit ng bata at sa tapat ay may 3 bato na ginagamit na kalan. Doon mismo, sa harap ng kubol, nakita ni Edrin si Salve. Nakayuko ito habang inilalabas ang dala mula sa bag, kanin, tinapay, isang maliit na bote ng gamot at ilang damit. At sa harap ni Salve ay nakaupo ang isang payat na dalagitang halos butot balat na. Maputla ito, halatang may sakit at kalbo ang ilang bahagi ng ulo na parang matagal ng pinaghihirapan ng karamdaman. Katabi nito ang 2 mas maliliit na bata, isang batang babae at isang batang lalaki. Nakawawang marumi ang damit, ngunit tahimik lang nakatingin kay Salve, parang siya ang pinakahinihintay nila ng buong linggo. Parang nawala ang hangin sa dibdib ni Edrin. Napalunok siya, ngunit hindi niya maramdaman ang sariling bibig. Namilog ang mga mata niya. Hindi siya nakakapaniwala sa nakikita. Hindi lalaki, hindi pagtataksal, hindi lihim na pag-ibig, kundi 3 batang tila matagal nang iniwan ng mundo. Dahan-dahan kang kumain, Rusame, ha? Marahang sabi ni Salve habang inaayos ang baunan sa harap ng dalagita. Huwag biglain, mainit pa. Opo, Ate Salve, mahinang tugon ng dalagita. Ang maliit na batang babae naman ay agad yumakap sa bewang ni Salve. Ate, akala ko po hindi ka na darating. Sabi nito sa nanginginig na boses. Darating ako, sagot ni Salve habang hinahaplos ang buhok nito. Nangako ako, hindi ba? Ang batang lalaki na mukhang 7 o 8 taon pa lamang ay tahimik na nakatitig sa tinapay. Nang abutan siya ni Salve, napangiti ito ng kaunti. Salamat po. Napaupo si Edrin sa likod ng isang puno. Halos mawalan ng lakas ang kanyang katawan. Hindi niya namalayang nanginginig ang mga kamay niya. Sa dami ng mga hinalang inipon niya sa sarili, ni minsan ay hindi sumagi sa isip niyang ganito ang matutuklasan niya. Narinig niya ang muling pagsasalita ni Salve. Pasensya na kung kaunti lang ang nadala ko ngayon, sabi nito. May inaasahan akong bayad sa tinahi ko bukas. Kapag nakuha ko, dadagdagan ko ang bitas at bibilhan kita ng mas maayos na gamot. Hindi na po dapat kayong mag-abala, sagot ng dalagita. Malaki na po ang naitulong ninyo sa amin. Walang malaking tulong o maliit na tulong kapag gutom ang tao, mahinang sabi ni Salve. Ang mahalaga, hindi kayo pababayaan. Tumulo ang pawis sa sentido ni Edrin kahit malamig ang hangin sa bundok. Parang may mabigat na batong ibinagsak sa konsensya niya. Habang siya sa ibaba ay nilalamon ng selos, hinala at hiya, ang asawa niya pala ay lingid sa kaalaman ng lahat na umaakyat rito upang buhayin ang 3 batang halos wala ng masandalan. Maya-maya ay nagsalita muli si Salve at doon lalong nayanig si Edrin. Kumusta si Benja kagabi? Inuubo pa rin ba? Tanong niya habang inaabot ng maliit na botelya. Opo, sagot ng batang lalaki. At si Lilo, kumain ka ba kahapon ng hapon? Tahimik na tumanggo ang bata. Napabuntong hininga si Salve. Mabuti, sana makabawi kayo. Hindi dapat laging walang laman ang tiyan ninyo. Ate, mahinang tawag ni Rusame. Bakit po ba tinutulungan niyo pa kami? Hindi naman po kami kaano-ano ninyo. Saglit na natahimik si Salve. Taming huni ng ibon at laglaslas ng dahon ang namagitan sa katahimikan. Pagkatapos ay marahan itong umupo sa harap ng dalagita. Dahil may mga batang tulad ninyo na hindi na dapat dagdagan pa ang sakit. Sagot niya. Namatay na ang nanay ninyo. Ang tatay nyo pinili ang sariling bisyo kaysa kayo. Kung wala mang ibang handang tumulong, kahit paano gusto kong maramdaman nyo na may isang tao sa mundong hindi kayo tatalikuran. Napapikit si Edrin. Ang bawat salitang iyon ay tila tumatama hindi lang sa isip niya, kundi sa kabuuan niyang pagkatao niya. Gusto niyang tumayo at humarap agad. Gusto niyang lumapit kay Salve. Gusto niyang humingi ng tawad sa mismong sandaling iyon, pero hindi siya makagalaw. Parang binabayo siya ng kahihiyan. Hindi nagtagal, nagtanong muli ang batang si Lilo. Ate, galit po ba sa amin ang asawa ninyo? Bakit hindi niya alam nga pumupunta kayo rito? Nainit ang batok ni Edrin. Napahawak siya sa puno.
Sandaling tumahimik si Salve bago sumagot. Hindi siya masamang tao. Pagod lang siya. Nasaktan siya ng buhay. Marami siyang pinagdadaraanan. Pero bakit hindi niyo po sinasabi? Dahingadahing itong nagbuntong hininga si Salve. Dahil ayaw ko nang dagdagan pa ang dinadala niya. Noon nang maaksidente siya, parang may kung anong namatay sa loob niya. Nahihiya siya sa sarili niya. Minsan, kahit gusto niyang tumulong sa iba, hindi niya magawa dahil hirap na hirap din siyang tulungan ang sarili niya. Ayaw kong iparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Kaya ako na lang muna. Napayuko si Edrin. Halos mahimatay siya. Hindi sa pagod ng pag-akyat, kundi sa bigat ng katotohanang naririnig niya. Bawat salita ni Salve ay malinaw at masakit. Tama ito. Noon, may mga pagkakataon na may nangangailangan sa baryo na umiiwas siya. Hindi dahil wala siyang puso, kundi dahil pakiramdam niya ay ni sarili niyang pamilya ay hindi niya mailigtas. At ngayon, nalaman niyang iyon pala ang dahilan kung bakit siya nilihiman niyang asawa niya. Nagsimula siyang maramdaman ng pagkadurog ng sariling pride. Habang abala si Salve sa paghahanda ng pagkain, may biglang kaluskos sa likod ng tinagtataguan ni Edrin. Napaatras siya, mulit nadulas ang paa niya sa basang lupa. Nabitawan niya isang tuyong sanga at agad iyong nabali. Crack! Nanlaki ang mga mata niya. Biglang napalingon si Lilo. Ate, Bulong nito. May tao po. Tumayo si Salve. Napatayo rin si Rusa May kahit halatang nanhihina. Sinong nariyan? Malakas ngulit nanginginig na sigaw ni Salve. Napapikit si Edrin. Wala na siyang maitago. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng puno. Maputla, hinihingal, pawisang-pawis at halos hindi makatingin ng diretsyo. Nang makita siya ni Salve, tila nawala ang kulay sa mukha nito. Edrin? Hindi agad nakapagsalita ang lalaki. Nakatingin lang siya sa asawa, sa tatlong bata, sa mga pagkaing dala nito at sa kubol na halatang ilang buwan nang tinutuluyan ng mga kawawang nilalang na ito. Sinundan mo ako? Tanong ni Salve. Nanginginig ang boses. Huminga ng mabigat si Edrin. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat, ang hinala niya, ang selos niya, ang sakit niyang matagal nang kinikimkim, ang kahihiyan niya sa sarili. Ngulit sa harap ng nakita niya, lahat ng iyon ay tila nawalan ng saysay. Sa halip, isang tanong lang ang lumabas sa bibig niya, garalgal at basag ang tinig. Gaano nakatagal mo silang tinutulungan nang hindi ko alam? At sa sandaling iyon, sa tuktok ng bundok na pinaghinahalaan niyang tagpuan ng pagtataksil, nagsimulang mabuksan sa harap niya ang isang lihim na hindi sisira sa pamilya nila, kundi susubok sa kanyang dangal, kabaitan at kung anong klase ba talaga siyang asawa at ama. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, salamat sa patuloy mong pakikinig at pagsama sa bawat hakbang ng mga tauhan natin. Kung nasaan ka man ngayon, sa bahay, sa trabaho, o tahimik na nakahiga habang nakikinig, sana ay samahan mo pa rin ako hanggang sa mas lumalim ang kwento. Dahil sa bahaging ito, hindi lang lihim ang mabubunyag, kundi pati ang tunay na laman ng puso ng isang lalaking matagal nang nilalamon ng hiya. At ang pagdating ng mga taong handang manira para sa pansariling interes. Nanatiling nakatayo si Edrin sa harap ng kubol, tila hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang pagsasalita. Sa harap niya ay si Salve, hawak pa rin ng lumang backpack na halos wala ng laman matapos mailabas ang pagkain at gamot. Sa likod nito ay sina Rusa May, Lilo at Benja. Tatlong bata na kanina lamang ay iniisip niyang walang kaugnayan sa kanyang buhay, ngulit ngayoy parang unti-unti nang bumubukas ang pinto ng kapalaran pagitan nila. Edrin? Mahinang ulit ni Salve, nanginginig ang boses. Bakit mo ako sinundan? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Nakatitig lamang siya sa asawa pagkatapos sa tatlong bata. Lalong tumindi ang kahihiyang bumabalot sa kanya. Ilang linggo siyang kinakain ng hinala.
Ilang gabing inisip niyang may ibang lalaki si Salve. Ilang sandali niyang kinamuhian ng sariling asawa sa mga bagay na siya lang naman ang bumuo sa isip niya. Ako, napalunok siya. Akala ko, may iba kang dahilan. Napayuko si Salve. Hindi ito agad nagsalita. Ngunit sa mukha nito, malinaw na hindi sorpresa ang narinig niya. Para bang matagal na nitong nararamdaman na darating din ang araw na ito. Si Rusa May na halatang nahihiya at nag-aalangan ang unang nagsalita. Ate Salve, kami na po ang aalis kung... Huwag. Mabilis na putol ni Salve. Lumapit siya sa dalagita at marahang hinawakan ang balikat nito. Walang aalis. Walang may kasalanan sa inyo rito. Huminga ng mabigat si Edrin at tila doon lamang niyang naramdaman kung gaano siya kapagod. Hindi lang sa pag-akyat ng bundok, kundi sa bigat ng katotohanang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa isang tuod sa tabi ng kubol at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tuluyan na niyang hinayaan ng sariling masira sa harap ng asawa. Pasensya ka na, Salve. Nag-isip ako ng masama. Akala ko, niloloko mo ko. Akala ko, sawa ka na sa akin. Parang kinapos ng hininga si Salve sa narinig niya. Napapikit ito ng sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang umupo rin sa tapat niya. Edrin, malmanaw nitong sabi. Ilang buwan ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero sa tuwing bubuksan ko ang bibig ko, naaalala ko yung mga araw na hindi ka makabangon sa higaan. Yung mga gabing nakatingin ka lang sa bubong at pakiramdam mo, wala ka ng silbi. Ayokong maramdaman mo na pati kabutihang gusto kong gawin, hindi mo pa rin kayang samahan. Napatungo si Edrin. Tila mas lalong bumigat ang dibdib niya sa bawat salitang lumalabas sa asawa. Hindi ako nagsinungaling para saktan ka. Dugtong ni Salve. Nagsinungaling ako dahil akala ko pinoprotektahan kita. Tumahimik ang paligid. Tanging ang hangin at ang mahinang kaluskos ng mga dahon ang naririnig sa bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang hinawakan ni Edrin ang mukha niya at yumuko ng husto. Nagsimulang manginig ang mga balikat niya. Ako ang dapat humingi ng tawad. Sabi niya halos pabulong. Habang ikaw paakyat baba rito para tumulong, ako nasa bahay lang at nagagalit sa mundo. Sa'yo ako nagdududa. Sa mga bata pa ako nainggit, hindi ko na nakilala ang sarili ko. Nagulat si Lilo nang makitang parang umiiyak si Edrin. Maging si Benja ay napalapit kay Rusa May at mahigpit na kumapit sa laylayan nito. Hindi sanay ang mga batang iyon na makakita ng lalaking umiiyak. Hindi ka masamang tao, sabi nga po ni Ate Salve. Nasaktan lang daw po kayo ng buhay. Napatingin si Edrin sa dalagita. Sa murang edad nito, may kung anong bigat at kabaitan sa paraan ng pagsasalita nito na lalo pang nagpabigat sa konsensya niya. Anong pangalan mo? Tanong niya kahit alam na niya mula sa narinig. Rusa May po, sagot ng dalagita. Sila po ang mga kapatid ko, si Lilo at si Benja. Tumanggo si Edrin. At totoo bang matagal na kayong nandito? Si Salve ang sumagot. 7 buwan na. Nang laki ang mata ni Edrin. 7 buwan? Tumanggo si Salve. Nung una, akala ko ilang linggo lang. Pero namatay ang nanay nila sa pulmonya. Ang tatay nilang si Teban Rual, nalulong sa sugal at utang matapos mawala ng hanap buhay sa minahan. Nung mailibing ang ina nila, bigla na lang nawala ang lalaki. Iniwan ng mga bata rito sa lumang kubol ng kapatid bang nanay nila. Wala bang ibang kamag-anak? Tanong ni Edrin. Meron, sagot ni Rusa May. Ngunit halatang hirap siyang magsalita. May tiyuhin po kami, si Tio Silvano. Pagkasabi pa lang ng pangalan, nagbago ang timpla ni mukha ni Salve. Kampon ng kasakiman ng lalaking yun, mabidak nitong sabi. 2 beses na siyang umakyat rito, hindi para tulungan sila, kundi para kunin ang mga papel ng lupa ng yumaong nanay nila.
Lupa? Ulit ni Edrin. Tumanggo si Salve. May maliit na piraso ng lupang naiwan ng nanay nila sa may gilid ng bundok. Hindi naman kalakihan pero may halaga dahil may mga balitang may gustong magpakwari sa bahaging ito. Alam ni Silvano na kung mapapasa kamay niya ang papel, pwede niyang ibenta ang karapatan sa lupa. Napahigpit ang panga ni Edrin. At kaya niya pinababayaan ng mga batang ito? Hindi siya interesado sa mga bata, sa lupa lang. Napatingin si Edrin kina Lilo at Benja. Pareho silang payat, marumi at halatang hindi sanay sa maayos na buhay. Ang kubol na tinitirhan nila ay tila isang malakas na ulan lang ang kailangan para gumuho. May kung anong kumirot sa loob ni Edrin. Hindi na ang dating kirot ng pagdududa, kundi kirot ng pagkagising. Muli niyang hinarap si Salve. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit noong una pa lang? Dahil noong una, akala ko kaunting tulong lang ang kailangan. Pagkain, gamot, kaunting damit. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang problema nila. At habang ikaw naman ay hirap pang tanggapin ang nangyari sa iyo, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag na may 3 pa tayong dagdag na pasan sa isip. Saglit na tumahimik si Edrin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo kahit halatang masakit ang paa niya. Lumapit siya sa lumang backpack ni Salve na nakalapag sa lupa. Kinuha ang wala ng lamang bote ng gamot at tinignan iyon. Murang klase lamang iyon, halatang pinag-iipunan pa. Magkano ang ginagastos mo rito? Paunti-unti, kung may sobra sa tahi, kung may kaunting kita sa labada, kung minsan kung may naitatabi sa bayad sa kuryente. Napapikit si Edrin. Naalala niyang ilang beses siyang nagdabog dahil pakiramdam niya laging kulang ang pera sa bahay. Hindi niya alam na ang kulang na iyon ay nahahati pala sa mga batang ito. Ako na. Bigla niyang sabi. Napatingin si Salve. Ano? Ako na ang sasama sa iyo rito. Sagot niya. Mas malinaw na. Hindi ko alam kung paano pero hindi na pwedeng ikaw na lang. Kung may kailangang akyatin, aakyat ako. Kung may kailangang buhatin, mag-iisip ako ng paraan. Edrin, ang paa mo. Pagod akong maging walang silbi sa paningin ko mismo. Putol niya. Pagod na akong nagkukulong sa hiya. Hindi ko mababawi agad ang mga buwan na wala akong alam at puro hinala lang ang inipon ko pero pwede akong magsimula ngayon. Natahimik si Salve. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nakita siyang dating pamilyar sa mga mata ni Edrin. Hindi galit, hindi awa sa sarili, kundi tahimik na determinasyon. Lumapit si Benja sa lalaki at mahiyain itong tumingin sa tuhod niya. Masakit po ba paan niyo? Tanong nung bata. Bahabyang napangiti si Edrin. Oo, pero hindi ibig sabihin nun hindi na ako pwedeng tumulong. At sa simpleng sagot na yon, tila may kung anong nabago sa paligid nila. Hindi pa maayos ang lahat, hindi pa nawawala ang kahihiyan ni Edrin sa sarili, ngunit nagsimula nang pumasok ang posibilidad na kaya pa palang ituwid ang dating nalugmok na landas. Nang araw ring iyon, bago sila bumaba ng bundok, pinagmasdan ni Edrin ng mabuti ang kubol. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong, ilan ang yero, gaano kaluwag ang loob, saan tumutulo kapag umuulan, at ano pa ang kulang. Anong iniisip mo? Tanong ni Salve. Kariton, sagot ni Edrin. Ano? Gagawa ko ng maliit na kariton na may magaang gulong para di mo na kailangang buhatin lahat paakyat. Hihilahin na lang. Napanganga si Lilo. Talaga po? Talaga, tugon ni Edrin. At aayusin ko rin tong isang bahagi ng bubong. Delikado kapag malakas ang ulan. Anong gagamitin ninyo? Usisa ni Rosamay. Wala naman po kaming pambili. Tumingin si Edrin sa dalagita. Hindi lahat ng tulong kailangan may bayad. Habang bumababa sila ng bundok, mas mabagal ang lakad ni Edrin kaysa kay Salve, ngunit mas magaang na ang timpla ng mukha niya. Hindi pa siya ganap na magaling, ngunit matagal-tagal na rin mula nang may malinaw na siyang dahilan para bumangon. Pag-uwi nila sa bahay, nagulat sina Mireya at Tobin nang makita ang ama nilang tahimik ngunit kakaiba ang kilos. Nasaan ka po, tay?
Tanong ni Mireya. Sa bundok, sagot niya. Napatingin si dalawang bata kay Salve. Kasama ko siya, sabi ni Salve. Hindi muna sila nag-usisa, ngulit ng gabing iyon habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng tuyo at gulay, nagsalita si Edrin. May mga batang kailangang tulungan at mula ngayon, hindi na si nanay niyo lang ang aakyat sa bundok, tayo na. Natahimik ang mga bata. Aakyat din po kami, tanong ni Tobin, medyo takot. Hindi lagi, pero pwede kayong tumulong sa abot ng kaya nyo. Kahit pagtitipid ng baon, kahit pag-iingat sa gamit. Nagkatinginan sina Mireya at Tobin. Si Mireya ang unang nagsalita. Yung natitira kong 2 piso sa baon, itatabi ko po. Pati ako, hindi na po ako bibili ng candy sa tindahan. Napatingin si Salve sa mga anak nila at sa kauna-unahang panahon matapos ang maraming buwan, napuno ng init ang mga mata niya. Ngunit habang unti-unting binubuo ng pamilya ang bagong direksyon ng buhay nila, may ibang mga matang nagmamasdan mula sa ibaba ng bundok. Kinabukasan, habang kumukuha ng pako at pinagputulan ng kahoy si Edrin sa likod ng lumang bodega ni Mang Celso, may tumawag sa kanya. Oh, Edrin, narinig ko raw may bagong pinagkakaabalahan. Pagharap niya, bumungad sa kanya ang lalaking nakasuot ng gusot ngulit mamahaling polo, may manipis na bigote at may ngiting hindi umaabot sa mata. Si Silvano Barreto. Hindi pa man nagsasalita ang lalaking ng diretsyo, may kakaiba ng lamig na bumalot sa sikmura ni Edrin. Anong ibig mong sabihin? Malamig niyang tanong. Lumapit si Silvano ng isang hakbang at sinulyapan ng mga kahoy sa tabi niya. May mga bata raw na kinakaawaan ng asawa mo sa taas. Baka pwede mo siyang sabihan na huwag nang makialam sa hindi niya problema. Namilog ang mga mata ni Adrian, ngunit hindi siya umatras. At bakit naman? Bahagyang numisi si Silvano. Dahil may mga bagay na mas mabuting nasa tamang kamay, lalo na kung tungkol sa lupa, mana at mga papel na hindi kayang intindihin ng mga ulilang batang yon. Hindi sumagot si Adrian, ngunit sa dibdib niya, ramdam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang lihim na natuklasan niya sa bundok ay simula pa lamang pala ng mas malaking gulo at sa unang pagkakataon matapos siyang masugatan ng kapalaran, may dahilan na siyang lumaban hindi lang para sa sariling pamilya, kundi para sa mga batang minsang itinago ng asawa niyang mas malaki pa pala ang puso kaysa sa inakala niya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, salamat sa patuloy mong pakikinig at pagsama sa bawat bigat, bawat luha at bawat pag-asa ng ating mga tauhan. Habang pinapakinggan mo ito ngayon, sana ay damhin mo hindi lang ang sakit ng kwento, kundi pati ang unti-unting paghilom na dala ng kabutihan. Dahil sa bahaging ito, mas titindi ang laban, hindi na lang ito laban sa hirap, kundi laban sa mga taong handang yurakan ang inosente kapalit ng pera at kapangyarihan. Hindi na nawala sa isip ni Adrian ang malamig na boses ni Silvano Barreto. Mula nang harangin siya nito sa likod ng bodega ni Mang Celso, pakiramdam niya ay hindi na simpleng pag-aalaga sa 3 ulilang bata ang kinakaharap nila. May mas malalim na ugat ang lahat. May mga matang nagmamasid, mga taingang nakikinig, at mga kamay na handang mangagaw ng anumang pwedeng pagkakitaan. Bago siya umuwi ng araw na iyon, nadatnan niyang abala si Salve sa pananahi sa may bintana. Ang lumang makina nito ay paulit-ulit na umaandar habang nakatungo ang babae sa inaayos niyang school uniform. Sa isang tabi, si Mireya ay nagtatabas ng sinulid, habang si Tobin ay tahimik na gumuguhit sa likod ng lumang notebook. Tahimik munang naupo si Adrian sa tabi ng pinto. Tinitigan niya si Salve ng ilang sandali, saka siya nagsalita. Nakita ko si Silvano. Napahinto ang paa ni Salve sa pagtapak sa pedal ng makina. Dahan-dahang itong napatingin sa asawa. Anong sinabi niya? Pinapaurong tayo. Parang gusto niyang takutin ako tungkol sa lupa ng nanay ni Narusa May. Dahan-dahang bumuntong hininga si Salve. Alam kong darating tayo sa ganyang punto,
Kaya nga gusto kong tahimik lang sana tayo habang tumutulong, pero mukhang hindi na pwede. Ano bang alam mo tungkol sa lupang yun? Tanong ni Adrian. Tumigil si Salve sa pananahi at tinupi ang telang hawak. Noong buhay pa ang nanay nila, si Almeda, minsan niya akong nakausap sa palengke. Sabi niya maliit lang yung lupa pero minana pa sa ama niya. Wala siyang planong ibenta. Gusto niya raw kahit papano may maiiwan siyang masasabing kanlungan ng mga anak niya. Pero nang mamatay siya at mawala si Teban, biglang sumulpot si Silvano. Hindi para ampunin ng mga bata, kundi para hanapin ng titulo. Nasaan ang titulo? Hindi ko sigurado, pero may kutob akong alam ni Rusa May. Napahigpit ang panga ni Adrian. Kung ganun, hindi lang pagkain ang dapat nating unahin, kailangan nating sigurahing ligtas ang mga bata. Sa mga sumunod na linggo, mas naging organisado ang kanilang pagtutulong. Tinupad ni Adrian ang pangako niyang maliit na kariton. Gamit ang pinagtagni-tagning kahoy, lumang bakal na galing sa tambak ni Mang Celso at 2 gulong na nakuha niya mula sa sirang pushcart, nakagawa siyang magaang na kariton na kayang hilahin paakyat ng bundok. Hindi man perpekto, malaki ang naitulong nito. Hindi na kailangang buhatin ni Salve ang lahat ng bigas, damit at gamit sa likod niya. Nang unang makita iyon ni Lilo at Benja, namangha ang mga bata. Ang galing po Kuya Adrian, sigaw ni Benja habang umiikot sa kariton. Napangiti si Adrian. Hindi na kuya, tawagin mo na lang akong ka-Adrian. Totoo po ba? Singit ni Lilo. Pwede po ba yun? Pwede. Kung si ate ay ninyo yun, edi ako na rin ang bahalang sumama sa pang-aabala niya. Mula noon, hindi na si Salve lamang ang umaakyat sa bundok. Minsan, kasama niya si Adrian. Minsan, kapag magaan lang ang dala, si Mireya naman ang sumasama upang maghatid ng mga lumang libro at lapis. Si Tobin, kahit bata pa, ay natutong magbukod ng kaunting barya sa baon na inilalagay niya sa isang maliit na lata para kina Lilo at Benja. Unti-unting naramdaman ng pamilya na ang pagtulong ay hindi pasanin, kundi isang bagay na nagpapagaan pa nga ng loob nila. Hindi nagtagal, kumalat sa baryo ang balitang may 3 batang nakatira sa bundok at may mag-asawang tahimik na umaalalay sa kanila. Dito pumasok ang iba pang mga taong magiging bahagi ng laban. Si Belenia Sarmiento, na dating mabilis lang makisawsaw sa chismis, ay isang araw biglang nag-abot ng isang supot ng sardinas at noodles kay Salve sa palengke. "Huwag mo na akong tingnan ng ganyan," sabi nito habang kunway naiinis. "Minsan lang ako matauhan. Naawa ako roon sa mga bata. Isama mo to sa aakyatin mo bukas." "Belenia?" gulat na sabi ni Salve. "Salamat. Tsaka may ilang lumang damit yung pamangkin ko. Baka magkasya kay Lilo." Maging si Pastor Dencio ay dumalaw sa bahay ni Adrian ng minsang linggo ng hapon. "May naririnig akong usapan sa kapilya," mahinahon nitong sabi. "Tungkol sa mga bata sa bundok at tungkol sa ilang taong ayaw na tulungan sila dahil baka raw mapahamak ang baryo kapag may kwari na. Gusto kong malaman ang totoo." Hindi na nagpaligoy-ligoy si Adrian. Ikinuwento niya ang lahat, ang kubol, ang sakit ni Rusa May, ang pagkawala ng amang si Teban, at ang paglitaw ni Silvano. Tahimik na nakinig ang pastor. Pagkatapos ay tumanggo siya. Kung ganon, hindi lang ito usapin ng awa, kundi usapin ng pagprotekta sa mga batang inaagawan ng karapatan. "May kakilala akong pwedeng tumulong tumingin sa mga dokumento at may isa pa, si Maestra Eunice Ralos. Maayos ang isip ng babaeng yon, hindi natitinag sa chismis." Hindi nagtagal, nakilala ni Adrian at Salve si Maestra Eunice Ralos, guro sa pampublikong paaralan sa kabilang barangay. Mahinhin ito, ngunit matalas magsalita at may likas na malasakit sa mga batang napapabayaan. Noong una silang nagkita sa maliit na silid-aklatan ng paaralan, tinignan ni Maestra Eunice ang mga notebook ni Lilo at Benja na dala ni Mireya. "Marunong pa silang magsulat ng maayos?" tanong na.
Si Rusa May po ang nagtuturo sa kanila sa kubol, sagot ni Salve. Napahinto ang guro. Kahit may sakit ang bata? Opo. Dahan-dahang umiling si Maestra Eunice, bakas ang awa sa mukha. Maraming mas malalakas pa ang katawan ang sumusuko sa buhay. Ang batang yan lumalaban kahit kapos sa lahat. Mula roon ay nagsimula ang isang maliit ngunit mahalagang samahan. Nanigas si Salve. Hindi ako manghihingi kung hindi kailangan. Malamig niyang sagot. Ganun ba? Sabat ng isa pa. Bakit may chismis na may nagdo-donate sa inyo? Baka naman may bala kayong kamkamin ng lupa ng mga ulila. Hindi na pinatulan ni Salve. Ngulit pag-uwi niya, halatang mabigat ang loob niya. Mabilis silang gumawa ng kwento, sabi niya kay Edrin habang nag-ayos ng tela. Kapag hindi ka nila mapigilan, sisiraan ka. Hayaan mo sila, sagot ni Edrin, kahit ramdam niya ring hindi gaanong kadaling balewalain ang paninira. Ang totoo, alam ng Diyos at ng mga batang tinutulungan natin. Pero hindi chismis lang ang problema. Ilang araw matapos noon, may dumuting na lalaki sa bahay ni na Edrin. Maayos ang suot, nakaitim na sapatos at may daladalang folder. Nagpakilala itong si Leofric Manda, kinatawan daw ng kumpanyang may planong magbukas ng quarry sa gilid ng bundok. Narinig namin may mga menor de edad na naninirahan sa bahagi ng lupang sakop ng posibleng proyekto, sabi nito habang nakangiti, ngulit malamig ang mga mata. Kung matutulungan ninyo kaming maayos ang papeles, maaaring may kapalit na kabayaran. Nanatilim nakatayo si Edrin sa harap ng lalaki. Anong klaseng kabayaran? Depende sa mapag-uusapan, sabi ni Leofric. Ang totoo, konting pirma lang ang kailangan at mas mabuti nang mapunta ang lupa sa may kakayahang paunlarin nito kesa manatili sa mga batang walang alam. Sa loob ng bahay, narinig ni Salve ang usapan. Lumabas ito agad. Walang pipirma, mariin niyang sabi. Bahagyang ngumisi si Leofric. Hindi naman ikaw ang kausap ko, Aling Salve. Lalaki sa bahay ang kinakausap ko. Bago pa makasagot si Salve, humakbang si Edrin palapit sa lalaki. At ako ang nagsasabing wala kang mapapala rito, matigas niyang sabi. Kung akala mo makukuha mo kami sa pera o takot, nagkamali ka ng bahay na pinuntahan. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Pagkatapos ay isinara ni Leofric ang folder at ngumiting pilit. Marami pang paraan para maayos ang bagay na to, sabi nito bago tumalikod. Pagkaalis ng lalaki, matagal na hindi agad nakapagsalita si Salve. Nang sa wakas ay humarap siya kay Edrin, bakas ang kaba sa mga mata niya. Hindi na to biro, sabi niya. Kasabwat ni Silvano si Homer, ngayon pati quarry operator pumapasok na. Higit na dahilan para hindi tayo umatras, sagot ni Edrin. Lumipas pa ang ilang linggo at unti-unti niyang napatunayan na totoo ang sinabi niya, ngunit mas mabigat ang kapalit. Isang hapon, umakyat si Mireya sa bahay ni Maestra Eunice upang maghatid ng mga papel at lumang modules kina Lilo at Benja. Pagpasok niya sa maliit na sala ng guro, namataan niyang may lalaking mabilis na sumisingit sa bukas na kabinete at tila kinukuhanan ng litrato ang ilang dokumento gamit ang cellphone nito. Napatigil si Mireya. Agad niyang naikilala ang lalaki. Kagawad Homer? Gulat niyang sabi. Napalingon si Homer. Nagulat ito nang makitang may nakasaksi. Anong ginagawa mo rito, Hija? Pakunwaring mahinong nitong tanong. Ngunit hindi na sumagot si Mireya. Mabilis siyang tumakbo palabas habang sumisigaw. Maestra! Maestra! Nandito si Kagawad Homer! Mula sa tapat ng bahay, siya pala ay natatanaw ni Cardo Pelena na noon ay nagparada ng habal-habal dahil naghahatid siya ng sako ng bigas na galing kay Belenya. Dahil sa sigaw ni Mireya, agad itong lumapit. Naabutan pa niya si Homer sa may gate, pilit na ipinapasok ang cellphone sa bulsa. Ano yan, Kagawad? Pasaring ni Cardo. Bakit parang nagmamadali ka? Wala kang pakialam, singhal ni Homer. Ngugit huli na. Sa likod ng pagiging tsismoso ni Cardo,
May isa itong ugali na hindi inaasahan ng marami. Mahilig itong mag-record ng usapan, lalo na kapag may kutob siyang may gulo. Ilang sandali pa, nang magkasabay na dumating sina Maestre Eunice Pastor Dencio, na-record na ni Cardo ang palusot ni Homer at ang pahayaphaw nitong pagbanggit kay Silvano at sa mga papel na kailangang makuha bago ang hearing. Pagbalik ni Mireya sa bahay, hingal na hingal nitong kinwento kay Edrin at Salve ang nangyari. Sigurado po ako, Tay, kinukuhanan niya ng litrato ang mga papel sa kabinete ni Maestra. Naging matalim ang tingin ni Edrin. Kung ganun, nagmamadali na sila. May hearing na malamang. Sabi ni Salve, namumutla. At gusto nilang mauna sa mga dokumento. Hindi pa man lubos na natatapos ang araw, may panibago na namang dagok na dumating. Dumating si Aling Omera sa bahay, mainit ang ulo at walang pasintabi. "Salve!" sigaw nito pagpasok pa lang sa bakuran. "Ano ba yung naririnig ko? Inuuna mo pa ang mga batang hindi mo dugo kaysa sariling mga anak mo. Kaya pala laging kulang ang pera rito." Natahimik ang mga bata. Si Tobin ay agad na pahawak sa laylayan ng saya ni Salve. "Nanay, huwag na yun," pigil ni Edrin. Ngumit mas lalo lamang nag-init ang matanda. "Bakit huwag na yun? Itatoo naman. Hindi na nga kayo makaahon, dumadadagdag pa kayo ng obligasyon. At ikaw, Salve, baka gusto mo nang magpakabait sa ibang tao para magmukhang santa." Nanlaki ang mga mata ni Salve sa sakit ng mga salita. Ngulit bago pa siya makasagot, humakbang si Edrin at humarang sa pagitan nilang dalawa. "Tama na, Nay," madiin niyang sabi. Nagulat si Aling Omera. Matagal na rin mula nang marinig niya ang ganoong tono sa anak. "Anong tama na? Kung may dapat kang pagsabihan, ako yon, hindi si Salve. Kung hindi dahil sa asawa ko, may 3 batang mas maaga pang mapapahamak. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon lubog pa rin ako sa awa sa sarili ko. Ang pag-akyat niya sa bundok ang gumising sa akin. Ang pagtulong niya ang nagbalik sa dangal ko. Kaya kung iinsultuhin mo siya rito sa bahay ko, ako ang kalaban mo." Natigilan si Aling Omera. Maging si Salve ay napatingin sa asawa niya, nanlalaki ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi yumuko si Edrin sa kahihiyan o pangmamaliit. Buo siyang tumayo sa harap ng lahat, bilang asawa, bilang ama, at bilang lalaking handang manindigan para sa tama. At sa sandaling iyon, habang ang gabi ay unti-unting bumababa sa San Teodoro at ang hangin ay tila nagdadala ng mas mabigat pang unos, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Hindi na kayang tibagin ng paninira ang pamilyang minsang muntik ng mabasag. Dahil ang lihim na dati dahilan ng pagdududa ay siya na ngayong naging pundasyon ng kanilang tapang para lumaban. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, isang taus-pusong pasasalamat sa iyo na sinamahan mo ang kwentong ito hanggang dito. Kung nasaan ka man ngayon at anong oras mo man ito pinapakinggan, sana ay umabot sa puso mo ang bigat, hirap at pag-asang dinaanan ng mga tauhan natin. Dahil sa bahaging ito, tuluyan nating matutunghayan kung paanong ang isang hinala na minsang muntik sumira sa isang pamilya ay siya palang magiging ugat ng kanilang pagbangon, paglaban at ganap na pagbabago. Matapos ang gabing buong tapang na ipinagtanggol ni Edrin si Salve laban sa masasakit na salita ni Aling Omera, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng kanilang bahay. Hindi ibig sabihin noy na wala na agad ang problema. Naroon pa rin ang kakapusan sa pera, ang bantang dala ni na Silvano, Homer at ng quarry operator na si Leo Frick Manda, at ang pangamba para kina Rusa May, Lilo at Benja. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na magkakahiwalay ang pagdadala nila ng bigat. Isang pamilya na silang sabay-sabay tumatayo sa gitna ng unos.
Kinabukasan, maagang dumating sina Pastor Dencio at Maestra Eunice sa bahay ni na Edrin kasama nila si Cardo Pelena na hawak-hawak pa ang luma niyang cellphone na siyang pinaglagyan ng record ng usapan kay Kagawad Homer. Hindi na natin pwedeng patagalin ito. May schedule na raw ng barangay hearing sa loob ng 3 araw. Bago yun mangyari, kailangan nating maihanda lahat ng pwedeng ebidensya. Maingat na inilapag ni Maestra Eunice sa mesa ang isang brown envelope. Ito ang mga kopya ng school papers ni Lilo at Benja, pati ang ilang lumang resibong naiwan ng nanay nila. At ito, bahagya niyang hinugot ang isang plastik na supot mula sa envelope, ang lumang sulat na ipinadala ni Almeda sa kapatid niyang nasa Laguna noon. Binanggit niya rito ang lupa at kung paano niya gustong maiwan sa mga anak niya. Napatingin si Salve. Ibig sabihin, may patunay na talagang para sa mga bata ang lupa? Tumanggo si Maestra Eunice. Hindi pa ito sapat para sa korte, pero malaking bagay ito sa barangay hearing, lalo na kung may kasabay na dokumento ng titulo. Natahimik ang lahat sa pagbanggit ng titulo. Si Rusa May na nooy nakaupo sa gilid ng silid at hinihingal ng kaunti ay biglang yumuko. Halatang may malalim itong iniisip. Napansin iyon ni Edrin. Rusa May, mahinahon niyang sabi, may gusto ka bang sabihin? Ilang segundo muna hindi umimik ang dalagita. Pagkatapos ay unti-unti itong tumingala at sa mga mata nitong namumuo ang luha, bakas ang pag-aalangan. Meron po, mahina nitong sabi. Hindi ko lang po sinabi agad kasi natatakot ako. Lumapit si Salve at marahang hinawakan ang kamay nito. Walang mananakit sa iyo rito. Sabihin mo lang ang totoo. Huminga ng malalim si Rusa May. Bago mamatay si nanay, may ipinakita siyang papel sa akin. Sabi niya, kahit ano raw ang mangyari, huwag na huwag kong sasabihin kay Tio Silvano kung nasaan. Tinupi niya iyon at ipinasok sa loob ng lumang kahon ng dasal sa ilalim ng maliit na altar sa kubol. Nanlaki ang mata ni Edrin. Nasa kubol pa rin. Tumanggo si Rusa May. Hindi ko ginalaw, natatakot po ako. Nagkatinginan sina Edrin at Salve. Tila bumilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Pupunta tayo ngayon din, sabi ni Edrin. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kasama sina Salve, Pastor Dencio, Maestra Eunice at Cardo, mabilis silang umakyat sa bundok. Naiwan sina Mireya at Tobin sa bahay ni Belenya upang hindi mapahamak sa posibleng gulo. Habang umaakyat, ramdam ni Edrin ang pananakit niyang tuhod niya pero hindi niya ito pinansin. Mas matindi ang kaba sa dibdib niya. Kung totoo ang sinasabi ni Rusa May, maaaring naroon ang dokumentong magliligtas sa mga bata mula sa kamay ng mga ganid. Pagdating sa kubol, agad nilang hinanap ang maliit na altar na yari sa pinangpatong-patong na kahoy at may nakapaskil na lumang larawan ng Birheng Maria. Sa ilalim nito ay naroon nga ang isang kahon ng dasal na luma at bahagyang kinain ng anay sa gilid. Dahan-dahang binuksan iyon ni Salve. Sa loob ay may rosaryo, isang kupas na panyo, at sa ilalim ng lahat, isang plastik na nakatiklop ng mahigpit. Nanginginig ang kamay ni Edrin habang inaabot iyon. Maingat niya itong binuksan. Titulo nga iyon ng lupa. Kasama pa roon ang isang sinumpaang salaysay na pirmado ni Almeda, ina ni Rusa May, kung saan malinaw na nakasaad na ang maliit na lupain sa gilid ng bundok ay para sa 3 niyang anak at hindi maaaring ilipat o ibenta ng walang legal na tagapag-alaga at pahintulot ng tamang ahensya. Napaluha si Salve. Napapikit naman si Pastor Dencio sa matinding ginhawa. Salamat sa Diyos. Napabulong nitong sabi. Pero hindi pa man lubos na humuhupa ang bigat sa dibdib nila, biglang narinig ang yabag mula sa labas. Napaangat ang ulo ni Edrin. Akala ko ba makukuha niyo ng tahimik? Malamig na boses ang narinig nila. Paglabas nila ng kubol, naroon sina Silvano Barreto at Kagawad Homer Villegra. Kasunod sina Leo Fricmanda at 2 pang lalaking mukhang tauhan ng kumpanya.
Nakakunot ang noo ni Silvano, ngunit may pilit na ngiti sa labi. Talagang matitigas ang ulo ninyo. Simpleng usapan lang sana pero ayaw nyo. Humakbang si Edrin at hinarangan sina Salve at ang mga bata. Tapos na ang usapan. Nasa amin ang totoong dokumento. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Leofric. Kahit may hawak kayong papel, hindi nyo kayang ipaglaban yan kung wala kayong impluensya. Aba, mayroon na pala silang impluensya, singgit ni Cardo, sabay taas ng cellphone. At may recording pa ako ng mga pinaggagawa nyo. Nanlaki ang mata ni Homer. Anong recording? Yun sa bahay ni Maestra. Yung amin mo kailangang makuha ang papel bago ang hearing. Gusto mo bang patugtugin ko rito? Napagmula si Kagawad Homer. Lumapit si Pastor Dencio, buo ang tinig. Mas mabuti pang umalis na kayo. Sa hearing, ilalabas ang lahat ng ito. At kung ipipilit nyo pa ang ginagawa ninyo, wala nang barangay hearing ang aabutin nyo. Diretso na yan sa reklamo. Hindi na agad nakasagot si Silvano. Kitang-kita ang panginginig ng panga niya sa galit. Tinuro niya si Rusa May. Akala mo mapapasa inyo yan, ha? Mga uli lang yan. Wala namang alam sa lupa. Sa akin din babagsak yan sa huli. Biglang tumayo ng tuwid si Rusa May kahit halatang nanghihina pa rin. Hindi na po, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Hindi na kayo ang masusulob. Hindi niyo po kami kadugo sa pag-aaruga. Kadugo lang kayo sa kasakiman. Napatingin si Edrin sa dalagita. Sa lahat ng sakit na pinagdaanan nito, may lakas pa rin itong humarap sa lalaking matagal nang bumabanta sa kanila. Sa huli, umurong sina Silvano at Leofric, ngunit hindi nang walang banta. Hindi pa ito tapos, malamig na sabi ni Leofric bago sila tuluyang bumaba. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ni Edrin na hindi na sila ang mahina. May dokumento na sila, may mga saksi, at higit sa lahat, may mga taong handang manindigan para sa tama. Dumating ang araw ng barangay hearing. Puno ang bulwagan, naandomo mga tsismosa sa palengke, mga kuryosong kapitbahay, ilang tauhan ng kumpanya, at maging si Aling Omera na tahimik na nakaupo sa likuran. Sa harap ay nakapwesto si Homer, ngunit halatang hindi mapakali. Katabi niya si Silvano na pilit pinananatili ang anyong kalmado. Isa-isang nagsalita ang mga dapat magsalita. Si Maestra Eunice ang unang naglatag ng records at sulat ni Almeda. Si Pastor Dencio ang nagpatunay sa pagtulong at kalagayan ng mga bata. Si Cardo naman, na minsang kilala lang bilang tsismoso, ang hindi inaasahang sumabog ang papel sa araw na iyon nang ipatugtog niya ang recording ng usapan ni Homer tungkol sa mga papel na kailangang makuha bago ang hearing. Nagkagulo ang bulwagan. Hindi iyan totoo, sigaw ni Homer, ngunit halatang nanginginig na ang boses. Ngunit lalo pang gumuho ang panig nila nang ilabas ni Edrin ang orihinal na titulo at ang sinumpaang salaysay ni Almeda. Maingat niyang inilapag iyon sa mesa sa harap ng lupon. Hindi namin ito inilalaban para yumaman, madiin niyang sabi. Ipinaglalaban namin ito dahil kung may naiwan mang munting dignidad at seguridad para sa tatlong batang ito, hindi dapat iyong nakawin ng mga taong ang alam lang ay manlamang. Tahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay tumayo si Salve. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses, ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay tila punyal na tumama sa budhi ng mga naroon. Araw-araw akong umakyat sa bundok nang hindi alam ng asawa ko dahil ayokong dumagdag sa bigat na pasan niya. Pero nang nalaman niya ang totoo, hindi niya ako pinigilan. Tinulungan niya ako. At ngayon, heto kami hindi para kunin ang pag-aari ng mga bata, kundi para tiyaking walang kukuha niyon sa kanila. Kung may kasalanan man kami, iyon ay ang hindi agad pagsigaw sa lahat ng kabuktutan ginagawa ng mga gustong makinabang sa hirap ng ulila. Walang nakapagsalita agad. Sa huli,
Nagpasya ang lupon ng barangay na kilalanin ang karapatan ni Rusa May, Lilo at Benja sa lupa. Ipinasa rin ang rekomendasyon para sa mas mataas na imbestigasyon laban kina Homer at sa mga dokumentong inihahanda ng kampo ni Silvano at Leo Flick. Dahil sa iskandalong sumabog, umatras ang kumpanya sa plano nilang quarry. Ayaw nilang madawit sa kaso at masamang publisidad. Nasuspindi si Homer sa pwesto habang iniimbestigahan. Si Silvano namay tuluyang lumayo sa baryo nang mawalan ng kakampi. Si Leo Flick at ang kumpanya niya ay hindi na muling nagpakita sa San Teodoro. Ngulit higit sa anumang desisyon ng barangay, ang pinakamahalaga ay ang mga pagbabagong sumunod pagkatapos nun. Sa tulong ni Don Sabin Cornejo, ang may-ari ng resort na unang umorder ng muebles kay Edrin at kalaunay napahanga sa kwento ng pamilya, nabigyan si Rusa May ng mas maayos na pagpapagamot sa bayan. Hindi man bigla ang gumaling, naging mas maayos ang kondisyon nito. Hindi na gaanong lumala ang ubo at nagkaroon nito ng regular na check-up at gamot. Sina Lilo at Benja naman ay na-enroll sa paaralan sa tulong ni Maestra Eunice. Tuwing umaga, kasama na sila sa mga batang bumababa mula sa bundok, may dalang bag, lapis at baon na hindi na puro hangin ang laman. Samantala, ang maliit na paggawa ni Edrin ng muebles ay unti-unting lumaki. Mula sa simpleng bangko at estante, nakagawa siya ng mga mesa, aparador at bed frame para sa resort ni Don Sabin at sa ilan pang kliyente. Natuto siyang tumanggap muli ng trabaho, hindi na bilang lalaking nahihiya sa sarili, kundi bilang taong muling naniwala sa sariling kakayahan. Si Salve naman ay hindi na lang simpleng mananahi. Dahil sa suportang ibinigay ng mga tindera sa palengke na pinangunahan ni Belenya, nakapag-ipon siya upang makabili ng mas maayos na makinang panahi. Dumami ang nagpapagawa sa kanya at unti-unti ring gumaan ang pasanin sa bahay. Makalipas ang 2 taon, ang dating kubol sa bundok ay napalitan ng maliit, ngulit matibay na bahay na yari sa kahoy at yero. May maayos na higaan, maliit na kusina at isang silid na ginawa ring reading area para sa mga bata. Hindi na iyon taguan ng lungkot at gutom. Isa na iyong tahanan. Tinawag nila iyong Bahay Aruga. Hindi dahil mansyon ito, kundi dahil doon nagsimulang mabuo ang isang kakaibang pamilya na hindi ginapos ng dugo, kundi ng malasakit. Si Cardo, na minsang kilala lang sa tsismis, ay naging regular ng tagahatid ng mga gamit paakyat ng bundok gamit ang habal-habal niya. Si Belenya ay tuluyan ng naging aktibo sa pagtulong sa mga nangangailangan. Si Maestra Eunice ay mistulang pangalawang ina ni Lilo at Benja sa pag-aaral. Maging si Aling Omera, matapos masaksihan ng laat at maramdaman ang hiya sa sariling mga sinabi, ay unti-unting nagbago. Hindi man ito naging malambing agad, natuto itong manahimik at kalaunay mag-abot na rin ng kaunting bigas at ulam kapag may ipapadala sa bundok. At si Edrin? Sa anibersaryo ng araw na una niyang sinundan si Salve paakyat ng bundok, muli silang umakyat ng magkasama. Hindi na lihim ang akyat na iyon, hindi na rin puno ng hinala ang bawat hakbang. Tahimik silang huminto sa isang bahagi ng landas kung saan tanaw ang baryo sa ibaba. Sa malapit, rinig ang tawanan ni Rusa May, Lilo at Benja na naglalaro sa bakuran ng Bahay Aruga, habang si Rusa May naman ay nakaupo sa bangko at nagbabasa ng libro. Naalala mo? Mahinang tanong ni Salve. Napangiti si Edrin, saka tumanggo. Oo, dito ako unang halos mahimatay. Sa pagod, sa hiya, sangot niya, at sabay silang natawa ng marahan. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni Edrin ang kamay ng asawa. Nung araw na sinundan kita, akala ko iyon na ang simula ng pagkasira ng pamilya natin. Hindi ko akalaing iyon pala ang araw na muling bubuo sa atin. Napatingin si Salve sa kanya. Hindi rin ako umasa noon na aabot tayo riko. Salve, salamat, dahil kung hindi kita sinundan noon,
Baka hanggang ngayon, nakaupo pa rin ako sa bahay, galit sa mundo at bulag sa kabutihan mo. Hindi na sumagot si Salve. Gumiti na lamang ito at isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Sa ibaba, unti-unting lumalawak ang liwanag ng umaga. Humahaplos ang hangin sa mga puno at sa dating bundok na naging saksi sa lihim, takot at pagdurusa. Naroon na ngayon ang payapang tunog ng buhay na muling umaandar. Ang lalaking minsang nilamon ng hinala ay natutong magtiwala. Ang babaeng tahimik na nagsakripisyo ay hindi na nag-iisang umaakyat. Ang mga batang minsang iniwan sa gilid ng mundo ay nagkaroon ng tahanan, pangalan at pag-asa. At ang pamilyang muntik ng mabiyak dahil sa pagdududa ay tuluyang tumatag dahil sa kabutihang pinili nilang ipaglaban. At doon nagwakas ang kwento nina Edrin at Salve. Hindi sa kayamanan ng salapi, kundi sa yaman ng dangal, pag-ibig at buhay na muling binuo mula sa isang lihim na minsang kinatakutan. Ngunit siya palang magiging dahilan ng kanilang pinakamatibay na simula.